Sara, ang attack dog. Kasi yung corona na yan, sa iyo yan, Auntie Claire. Attack dog. Yan ang tatak mo. Di ba? Pare-pareho lang kayo ng DPWH dyan sa Manila. Isipin yung payagan magpatayo ng building sa sidewalk. Ano yan, mga hari na kayo talaga? Yung 28 na natapat na Sabado, yung 29 linggo na naman. Opo. Oh, June 30, Lunes. Tapos na. June 30, Opo. yun ang katapusan Nung ng 19 nung Congress. 19 Congress. Hindi ba yung usapan natin? Yes po, June yes po. 30, the noon of Opo. June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Tapos, Oh, yun ang- impeachment. Kaya tapos eh. Oh. Ang Buti problema, patay na, kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? kung nga pala, Dalang-dala nila, nagmisa sila. Dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at ang gagawin nila ay gumawa ng kaso gagamitin nila ang confidential funds para mag-imbento ng kaso. So pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Yes, good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O eto na, Supreme Court gumalaw na. Ano ang mga balita rito mga kasama? Supreme Court ginalaw na ang baso, pinasasagot na ang Kamara. Dapat lang, mataas na COA, opinion sa OBP, binubutasan si Auntie Claire. Binubutasan ni Claire. Naku po. Ito na mga pag-uusap dito. Sino ang maririnig natin dito? At may mga magandang balita ho tayong mababalitaan. Lalong-lalo na sa dahig. At syempre, yung supalpal. Masusupalpal ho ito si... si Auntie mo Clara. Nino, manang-mana raw. Bagay na bagay daw. Manang-mana tuloy. Bagay na bagay daw yung trono na attack dog. Sino nagsabi niyan? Mamaya sa dulo ng ating video. Simulan na natin to. Ano meron Ano yung hatid na balita rito? Pasok. Parang kasi marami yung pwedeng itanong nga sa tanggapan ni OVP nga lamang po. May parameters ba ito, ma'am? Halimbawa, ito po yung magandang itanong po sa inyo. Kahapon po, ang sabi po ni Attorney Claire, sa katanungan nga dito po sa usapin po ng pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno, ang sagot po niya sa isang tanong, ang Pangulong Marcos, aksyon, aksyon, aksyon. Si VP, nasaan? Nasa dahig daw po ngayon, the Netherlands. So, ang Pangulong Marcos po daw, aksyon, 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 habang yung iba, nagbabakasyon. Pwede ho ba namin kayo hingian po ng opinion o kasagot? Umatake na naman ang auntie mo. Hindi nagbabakasyon si BP Sara. Ikaw naman, masyado ka naman. Kaya ka nasasabi ang attack dog. Ang BP Sara ay nagtatrabaho. Inaayos niya yung mga dapat ayusin. Yung sambayanan, ayun. Tsaka hindi naman siya atin ng zona. Bakit ba masyado kayong nakatutok sa BP Sara? Ayun na intindihin yung mga trabaho nyo. Oo, yung magandang balita, ang ibabalita mo, hindi yung atake kayo ng atake. Masyado kayong atake ng atake. Apektado kayo pag wala si BP Sara. Ay talagang maapektuhan kayo. Sa susunod, pag wait there's more na. Sa ganun pong uri ng statement ng Malacanang tungkol po sa pagpunta ni VP Sara sa dahig ngayon? Yes sir, opo. Nako, Pwede naman po. Iyon na nga sir, actually, I think this is also parang, I take it as ang sumagot pala dito, ang OBP ang spokesperson ni OBP, ni BP Sara. Ito. on myself na naging personal objective ko na rin to highlight ano ba ang ginagawa ng Office of the Vice President. Yun. Kasi nga, alam naman po natin na ikalawang Pangulo, under the Constitution, wala po masyadong naging functions na naka-enumerate dyan. Pero bilang the second highest in the land,
automatic po na kung ano yung mga obligasyon ng presidente, yan din po ang obligasyon ng vice president, hindi ba? Hindi lang po masyadong na-emphasize, hindi lang masyadong nailalabas. And with us now on board, ito po talaga yung objective. Bakit po rin ako nandito sa OVP? Yun, salamat ma'am. On the issue na nasa Hague po si ma'am, si Vice President, sir, kahit naman po siguro sinong anak, Tama. kung pwede na lang, hindi ka na nga umuwi. Kung Tama. pwede na lang, doon ka na matulog sa loob Tama. ng kulungan para masamahan ang tatay mo na 8 years old na nakakulong sa Tama. ibang bansa. It is now, ito po yung, kasi syempre, ilan po yung anak ni PRRD, they take turns kasi lahat po sila nagtatrabaho, yung bunso nag-aaral pa. They take turns in going to visit the father. And this time, umikot na naman po yung kanilang rotation. This time, kailangan niya na naman. And hindi ko po alam sir kung bakasyon mo matatawag Tama. yung pagbisita sa kulungan. So, hindi ko po makita na bakasyon yung ginagawa ni Vice President Duterte. And hindi po dahil nandun siya sa Dahig ay natutulog yung opisina. Tama. Hindi po Tama. dahil nandun siya ay lahat po ng tao ay komprente na hindi gagalaw. Ang operations po, hindi naman tumitigil. Ang trabaho po ng any government or private office, hindi naman po natutulog pag umalis ang boss, hindi Tama. ba? Hindi naman po yung when the cat is away, the mouse will play. Wala pong ganyan, lalo na sa gobyerno. Tama. Because they are covered by civil service rules. And there are competent and able people in the office of the Vice President na kayang gumawa ng trabaho kahit wala si Vice President. Galing. Opo. And the Chief of Staff, of course, is there supervising everything. Pag lang po may mga important decisions, it has to be cleared with the Vice President. Okay. Grabe mga lods, no? Ito nyo, di ba? Isang sampal ito doon sa nagko-question. Nasaan daw ang OBP? Hindi porkit andun sa Dahig, hindi na nagtatrabaho. Kaya ka nasasabing attack dog eh. O sino nagsabi niyan? O sabihin natin, sino nagsabi? Atty. Guason, birahe. Yung attack dog, birahe mo. Tama nga naman si Auntie Claire. Hindi nga kailangan ni VP Sara ang attack dog. Kasi yung corona na yan, sa iyo yan, Auntie Claire. Attack dog. Yan ang tatak mo. Yan ang tatak mo. Attack dog. Sino nagsabi? Ito nasa video. Baka hindi kayo... kung hindi mo maintindihan, ito, maliwanag na maliwanag. Sinabi rito, attack dog. Ngayon, kung kakasuhan mo si Atty. Guanzon, parehas naman kayong abogada, pagalingan na lang kayo. Kung sino ang pinaka-the best sa the best. Galingan mo rin ng magsalita at spell, mag-pronounce, Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Kaya mga kasama, kita nyo naman. 'Di ba? Halos lahat na ng tao na sambayan ng Pilipino ay hindi naniniwala dito sa tagapagsalita o under, talagang wala lang saysay. Ito, mayroong magandang may bumibira na rin kay Chua. Wow. Ang galing mo kasi manilip. Sinilip mo ang OBP na wala namang katotohanan at walang basihan yung mga binibintang nyo. Ngayon, ito, paano mo ipapaliwanag ito? Pag pinatawag ka na ng ombudsman, Chihuahua. Yari ka kay Yorme. Pagkaupo ni Yorme, pinatibag yung pinagawa mo. Yung pinagawa mong wala namang kakwenta-kwenta. Ang yabang mo, sabi ni Aling Ledesma. Sinisiraan nyo ang mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara. Tapos ikaw, ito, pumuputok na yung baho mo. Sino nagbalita niyan? Pasok natin, Baka mamaya, magulat kayo, maglabasan lahat ng mga baho nito. Yari ka ngayon. Yung wait there's more, abangan mo. Kayo pala nagpatayo nito, sir? Congressional fund pala ito, sir? Magkano? Magkano ba yung budget, sir? Magkano? 19 million ba? Totoo ba na 19 million? Grabe, no? Galing naman, sir. Ang dami yung pondo sa DPWH na pwede na kayong magpatayo kahit sa sidewalk para lang
Isipin nyo mga kasama, sidewalk ho yan ha. Hindi yan yung literal na bangkit na lote na papatayuan mo. Oo, dapat ang ginawa mo sana, wawaw, o bumili ka ng isang lote kung gusto mo makatulong, makapaglagay ka ng barangay, bumili ka ng lote para doon mo ipatayo yung barangay hall. Nak ng tipaklong, ang ganda ng naisip nyo, no? Sidewalk na dapat mga bata at taong bayan ang gumagamit para hindi maaksidente. Pinatayuan mo ng halagang 19 million? Ba. Magkano lang halaga niyan? Tanungin niyo yung contractor niya kung magkano yung total amount na napunta lang doon sa contractor. Yan ang magandang busisiin ng COA. Magkaroon ng project sa DPWH. Galing, sir, no? At ikaw, sir, pag makapanghamak ka, makapang-insulto, at makapagbintang kay Vice President, wagas, sir, eh. Oo, totoo Grabe, naman. sir, eh. Di ba? Pero ikaw, hindi mo makita ang sarili mo. 19 million gone to waste. Pinasira ng mayor ng Manila. Buti Bakit? naman. Kasi mali naman talaga, sir. Mambabatas ka. Di ba? Pare-pareho lang kayo ng DPWH dyan sa Manila. Isipin niyong payagan magpatayo ng building sa sidewalk. Ano yan, mga hari na kayo talaga? Siga na talaga kayo? Sayang yung pera ng taong bayan dyan, sir. Tama. Pero pag makapag-criticize ka kay Vice President Sara Duterte, ang linis mo, sir. Napakalinis mo talaga. Parang wala kang bahid ng anomalya. Sir, wag naman masyadong Garapal. nagmamalinis. Wag masyadong mag-akusa kung ikaw mismo may mga tinatagong katulad ng ganito. Marami pa ata Malay yan, natin, boss. sir, isa pa lang ito sa mga nakikita ngayon. Nako, yan na. E paano, sir, as we go along, Yan. kung marami pang mga ganitong katarantaduhan Yun. ang ginawa mo? Sayang ang Ang 35%! 35% pala mga kasama. Ibang klase rin ha. Basta makagawa lang ng pera, kahit ano, kahit bawal. Sige lang. Sila ang bida eh. Bida ang saya. Ngayon, ito, bangungot ito sa inyo. Dahil ayan na si Yorme. May gobyerno na ang Maynila. Yari kayo ngayon. 3 kayo ha. Oo, hindi pa natin alam yung isa. Yung isa na kumakampi ngayon sa Tuadcom 2.0. So, kung halimbawa, ay kasi nagboses na siya nung isang araw eh. Magiging 4 na sila dyan. Yorme, bulungan mo naman yan. Alam ko in good terms kayo, pero pag yan ang bumira kay BP Sara, mawawala ang tiwala ng mga taong taga Maynila diyan sa isang mama na yan. Oo, yung 3 wala nang tiwala eh. Yung isa baka mamaya hindi alam ang ginagawa. Ito ang maganda. Oo, binira na ni Senador Marcoleta itong mga naghahangad ng trial. Papasok natin para maintindihan natin lahat yung mga mensahe ni Senador Marcoleta at yung mga bagay-bagay na hindi pa natin nalalaman. Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po, nakaraan. Ako, in-19. Ha? Hindi kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, Opo, oo. ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo Noong 19 18 Congress. yung 19 Congress. Opo, oo. Opo kanya. Oo. Ay, huwag po natin pagtalunan ngayon. Tapos na po yun. Hindi ko halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwan ng utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po di ba? Oo. Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Oo. Di ba? Oo. Walang trial. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila
Yung impeachment complaint. Oo nga, Oh, hindi di ba? yun, nakalimutan mo na. Oo. Discuss na natin ito, di ba? Oho. June 11. Oh. Ayan, opo. Ano sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, sinauli, binalik sa kamera. Oh, return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Oh, napagkamalampasuman, di ba? Samon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Oh, sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days Yan. Tama yun. to provide or submit an answer to the articles of impeachment. Mm-mm. O June 11, o di hanggang June 21 siya. O, bibigyan siya ng 10 araw. Para 10 sumagot. araw eh. Opo, Nagkataon yung June 21, Sabado. Ayan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, Pero 23. available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte, Opo. ipafile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Mhm. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga Opo. prosecutors? Mga prosecutors, opo. Oo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin? Sapagkat kailangan pong may paliwanag namin na naibigay na namin yung kopya ninyo, tatatakan nga po ninyo na receive. Opo. Ang una pong titingnan na pahina ng impeachment court, kung binigyan namin kayo ng kopya. Kung wala pong receive na nakatatak dito, hindi po nila tatanggapin Ayun. yung sagot. Oho. Yung sagot namin. Oho. So, nagtalo-talo sila. Hanggang sa maintindihan, tama nga pala, kailangan ni-receive. Tanggapin na natin, opo. Nung Matapos sa mga pagkatanggap, ilang oras, nung pagkatanggap, meron silang 5 araw para sumagot naman. para mag-reply. Opo, Oo. reply naman pala sila. So kung 23 Opo. plus 5, 24, 25, 26, 27, 28. o 28. Yung 28 na natapat na Sabado, yung 29 linggo na naman. Opo. Oh, June 30, Lunes. June 30 Opo. yun ang katapusan Nung ng 19 nung Congress. 19 Congress. Hindi ba yung usapan natin? Yes po, June yes po. 30, the noon of Opo. June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Tapos, Oh, yun ang- impeachment. Kaya tapos eh. Oh. Ang Buti problema. patay na, kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? Oo nga pala. Dalang-dala nila, nagmisa sila. Oo nga pala. Oh, ang kulang lang doon yung corona eh. May corona ba yun? Wala nga po. Yung bulaklak na papatay. Opo. Pagkatapos nga ng 30, ngayon, wala. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan hanggang ngayon eh. Oo, bakit po Di ba? ninyo, ba't po kayo nagtatanong, Your Honor? You are out of order, Your Honor. Tama. Tumayo si Nelson. Oho. Your Honor, with all due respect, I think you are out of order. Bakit? Tapos na po yung pinag-uusapan natin eh. Oho. Hindi ba nakalagay po sa rule natin eh? Ni mag-motion pala na yan. Yan eh. Ay talagang kaya nga, dun muna tayo mag-ano ngayon. Yun muna. Ang O number sige, one. pwede ba natin pag-usapan kung tapos na o hindi? O sige, gusto mo, yan muna. Sige, pagdibatihan mo na. Lahat kanya ng ano. Sino yung unang, Ituturing ba itong sino tapos yung na o hindi sino pa? yung unang magsalita na hindi pa tapos? Meron gano'n yan. Yeah, siyempre po. O, di natapos na yung hindi pa tapos, sabi niya. O, sino naman yung sinabing tapos na yan? Yan. Magsalita naman yan. Ayan. O, pagkatapos, butuhan. Doon pa rin bagsak pala. O, halimbawa, nag-motion si Senator Bato. Yan. O, Na-divide na ho yung house. Ano tayo? let's divide the house, Mr. President. Yan. Majority rule ho dyan. Di ba? Majority win. No? Oo, diba? Ayun. So, nga, no? Doon din pala ang bagsak nito. So, wala namang kinalaman sa ano ng Korte Suprema. Siguro pinatasagot sila. Pero meron tayo sariling gawain. Oho. Di ba? Oo nga, no? So, nagiging larawan pala. Tapos na ha, impeachment ha, maliwanag ha. Sinabi na rin ni Senator Marcoleta dahil yung paliwanag niya ay talagang katanggap-tanggap. Biruin mo ha, pinasasagot kasi kayo, pinending nyo pa. Pinaabot nyo pa ng June 30 at yung noon ng June 30, doon magtatapos ang 19th Congress. Ngayon, paano pa masasabihin nyo na impeachment ha? Lalong-lalo na yung mga nag-iiyak dyan. At kumuha pa ng mga prosecutor na mukhang puppet. Ay, mukhang Oo. Diba? At bumayad pa sila ng private prosecutor. Tapos na nga, nagbayad pa kayo ng private prosecutor. Wala na kayong hahabulin na trial. Wala na kayong hahabulin impeachment. Sinabi na dito, sa magandang balita na ito, na sa ganang mamamayan, talagang makakakita ka, makakapanood ka, makakaparinig ka ng totoong balita. Ha? Ganun. Hindi yung sa iba. Naku, sa iba wala talaga. Ang aasahan nyo lang, yung totoong tagapagbalita. Gaya ng channel ni Kuya Goods. Di ba? Sa 29 ng July.
Oo, 27, 28, tama, babalik. Nagkataon pa naman birthday ko yun. Oo nga po. ganun po ba? Kahit tama, Makasaysayan itong ngayon lang nangyari ito eh. Oo nga, no? Oo. Nakuwento mo ba? tama po, parang tinadhana eh. Sabi ko sa'yo, no? Historical ito talaga. Oh. Eto, iba ng usapin to. Happy birthday advance kay Senador Marcoleta. At ipasok natin yung kaganapan sa dahig dahil mayroong mga nahihimasok na naman at tagbida-bida. Siguro mga nanggugulo kaya yung iba napaalis doon sa Duterte's Park. Nakaka-bad trip talaga yung mga bida-bida na yan. I-update mo kami, Sir Alvin. So, ano po ba ang nangyari ngayong araw na ito? As I made mention earlier, meron pong ibang grupo na gumamit sa Duterte Street na tinatawag natin, or perhaps it would be a nice idea to say that this place now is a location for people, not only exclusive to Filipinos, na ipakita, iparinig ang kanilang protesta, ang kanilang dissent sa anumang nangyayari sa bansa or sa kanilang whatever reasons that they're trying to protest with. And that, I think, is a good development because they are recognizing that our effort as Filipinos are very consistent with respect po sa ating ipinaglalaban, mga kaibigan. Okay po ba yon? Sige. Huwag niyo pong intindihin ang mga bashers, mga kababayan. Ang intindihin niyo po is ang mensahe na aking sasabihin sa inyo. Meron pong mga pulis kanina dito nagsabi na wala daw kaming permit. Pero sinabi ko din sa kanila that we already hold a document which supports that the local government of The Hague actually gave us this space as a safe haven for Filipino to gather, to enjoy each other's company, to show our dissent to what seemed to be a political persecution po sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, sinabi nila, hiningi nila sa akin, ang ID ko kanina, although it's not necessarily required na ibigay ko ang ID sa kanila, but out of respect ko sa due process at sa mismong authorities dito, I gave it para matapos ng istorya. Yan. So, while at it, sige na sir, thank you sir. While at it po ang sinabi po sa akin ng mga police, the office of the prosecutor or the prosecutor asked us to check on whether or not meron bang legitimacy ang aming pag-gather dito sa labas. As an ordinary Filipino supporting PRRD, it struck me surprising na sinabi yon ng isang part ng isang entity which is tasked to maintain peace and order, the police. Ano po ba ang kinalaman ng Office of the Prosecutor or the prosecutors with respect dito sa aming pag-gather to show our unwavering love and support para kay PRRD? Office of the Prosecutor before the ICC. Bakit po kayo nagtatanong? Why are you asking on whether or not our presence outside the ICC detention facility where Rodrigo Roa Duterte, our former president and our living hero, is currently held inside for more than 120 days. We are doing our job, our bit as Filipinos to show our steadfast and resolute, unwavering love and support para kay PRRD, and we are doing this with conviction and out of the kindness of our heart that we, most of us, come from far-flung places all over worldwide. Po, I am directly talking to you because it seemed to me that what you are doing is you are trying to silence the dissent, the force to be reckoned with. The unwavering support seemed to have gained traction to the international community, not even us opting for the media to cover what seemed to be happening right now. Former President Rodrigo Roa Duterte is politically persecuted, and now you're doing what seemed to have been done to former president, to his supporters, who, by the way, does things voluntarily, hindi po binayaran, wala pong binabayaran dito. This is completely voluntary, and we are doing this because we believe and we recognize what President Duterte has done to the country, Tama. most especially sa bawat pamilyang Pilipino. Marami. Marami ang nabigay ni Tatay Digong. Grabe ang sakripisyo ng matanda. Pati yung mga nasasangkot na mga inaakusahang mga pulis. No, siya ngayon yung umako dahil yun ang sinabi niya. Pero maganda ang ginawa ni Tatay Digong. Kaya mahal na mahal siya ng taong bayan. 'Di ba? Marami siyang niligtas na kabataan sa pinagbabawal na candy.
Maraming durobo ang nagtangkang ubusin ng kabahan ng bayan, hindi umubra. Kaya galit na galit sa kanya itong mga durobo. Ginagantihan siya. Ewan ko sa mga durobo na, abangan nyo na lang yung wait there's more. You might be wondering why the Filipinos are still gathering steadily, strongly, Yan. fluctuating in numbers, but never going to give back or give up, Iba. never going to quit in what seemed to be a resolve of all the Filipinos Laban para lang. ipakita to see Dire-diretso lang. Laban lang. this through hanggang sa very end. Talaga nandito kami. Wag na wag po ninyo, you do not have the authority to have us be removed in this very location which we call safe haven, or what we perceive or called as Duterte Street. We are exercising our right to peacefully gather. We are nothing but peace-loving citizens. And by the way, it just so happened that the former president, our living hero, is inside that building, held for more than 120 years. We cannot Days, sorry. 120 days. influence the judicial process. We are not judges. We are not lawyers. We are nothing but peace-loving citizens who wanted to echo our support to former President Duterte in the hopes that this unwavering love and support will pierce through the walls of that ICC detention facility and for him to feel our love and support kahit politically persecuted siya nang no other than it was done to him by no other than the few Filipinos who worked hand in hand to eliminate the Dutertes in general in the landscape of political sphere. Tama. Lahat na nangyayari na yan ay pamumulitika lang talaga. Dahil hindi sila abante sa mga Duterte. Ginawa ng paraan, kala nung nagpautos mag-give up na si BP Sara at mag-step down. No way. Hindi yan mangyayari. Kaya yan sampal ito sa inyo dahil lalong bumabango ang pangalang mga Duterte. Kahit pilit nyo pang ibagsak, nagkampihan pa kayo, mga dorobo, mga bakulaw, mga balulong, nakakairita na kayo, nakakabuwisit na kayo. Kaya ito si BP Sara, nagsasalita dito, magkukwento, at meron tayong magandang good news. Itong good news na to ay hindi pa natin sasabihin. Pero good news ito. May mga bansa na anong tawag dito? Ano bang tawag doon? Napipinto o napipili na pwedeng puntahan ni Tatay Digong? 3 bansa. 3 bansa, oo. Ilalabas natin sa mga susunod na araw. Baka kasi hindi pa konkreto, mahirap na. Ito ang balita kay BP Sara. As of July 11, 2025. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to the Netherlands. Ikaw na pala mag-welcome. Ako na mag-welcome sa inyo. Malapit ko na ma-memorize ang nila, bus stop at mga tram rides nila. Tram stops nila dito. Kadaghan po ko nawala. Madaming beses na rin ako nawala dito. Unang pagpasalamat ko sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagpunta dito at pagpapakita ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pasasalamat sa mga hindi makapunta dito sa Netherlands pero araw-araw na nag-aabang ng balita patungkol kay dating Pangulong Duterte, lalo na sa ating mga social media personalities, no? Na maga, araw, gabi, 24 hours online para lang magbigay ng balita. Update. Yan. At para... Salamat din po, BP, at na-appreciate nyo at na kukonsider nyo yung mga social media influencer na isang tagapagbalita. Salamat po ng marami. Depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba sa inyo, inaatake na ng mga kaibigan, inaatake na ng mga trolls, inaatake na ng mga
nasa ibang spectrum ng politika natin, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta ninyo. Yung iba sa inyo may mga cases na, no, may mga kaso na na-file na ng cases, may mga harassment na, pero hindi pa rin natitinag yung paniniwala ninyo at pagmamahal ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyo. No problem. Yes. So ang mood ni President Duterte today ay very good mood. Yun. Oo. Nakita niya yung dalawa niyang apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya, kung kamusta na ang pag-aaral, mga ganun detalye. At nagtanong siya kung sino na ba daw ang mga namatay. Hindi ko lang alam kung meron siyang gustong marinig na pangalan, pero nagtanong siya mga sino ba daw dapat ang bigyan ng condolences ng pamilya. No, nabanggit ko sa kanya na merong 3 kababayan natin namatay dahil yung kanilang barko ay inatake ng mga rebels. So sabi niya, importante na mapaabot sa kanila yung pakikiramay natin. Ano pa ba? Politics. Ang question mo, politics? Wala kaming masyadong napag-usapan na sa politika kanina. Medyo tumagal siya doon sa kanyang discussion sa jurisdiction and sa interim release niya sa kaso niya sa ICC. Nabanggit din na si Pastor Apollo Kibuloy at ano yung kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Nagtanong din siya kung ano yung mga detalye ng mga kaso ni Pastor Kibuloy. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko kasi nabasa yung mga documents, legal documents. Pero sabi ko sa kanya na may mga cases and nasa Pasig City Jail ngayon si Pastor Kibuloy. So yun ang mga napag-usapan. Sino po yung dalawang apo na kasama ko pag Yung dalawang anak ko, nandoon kanina. Tasyon? Bibi, simulan ko ulit sa statement ninyo kahapon. Good afternoon po pala. So, regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga aliases, dahil binanggit po ninyo kahapon na kung may trial po, dun po kayo nagbibigay ng trial. Kung wala naman, public naman po. So, sa Pilipinas po, meron po ibang mga congressmen na nagsabi na bakit daw hindi pa po ngayon kayo magpaliwanag. And bakit daw hindi nyo pa po ito sinagot before nung sa budget hearing? Unang-una, sa budget hearing, mapapansin nyo, wala namang confidential funds doon sa budget request namin, pero lahat nun ay confidential funds ang tanong nila from the previous years, which was already decided by the House of Representatives na hindi nila ibibigay or hindi ni-request. Hindi siya ni-request. Pangalawa, kung makikita nyo at maalala nyo na sinabi mismo ni Congressman Stella Kimbo, let's stick to our plan. So alam mo na, at kaya ako dumating doon sa budget hearing namin na mag-isa dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at ang gagawin nila ay gumawa ng kaso. Gagamitin nila ang confidential funds para mag-imbento ng kaso. So pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Noong namang hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay nyo, wala namang problema sa amin, tutuloy pa rin yung trabaho namin, ay nagbukas sila ng investigation sa loob ng House of Representatives. 2 beses ako pumunta doon. 2 o 3? 2 beses. Pumunta ako doon nung pinatawag nila ako. At pinag-oath nila ako kahit wala sa rules nila. So sinabi ko, bakit nyo ako pag-oath na wala naman sa rules ninyo na kailangan mag-oath ang resource persons. In fact,
Kung tingnan nyo yung mga ibang hearings ng House na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga resource persons ay hindi talaga pinag-uot. So, hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay manira, diba? So, hindi nila sinagot, umupo ako doon, sabi nila wala na kaming matatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oath, pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath. Diba? So, wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at Vice President Leni Robredo. So, dilawan at pinklawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan pinoprotektahan ko. So sinamahan ko sila doon at pinoprotektahan ko sila. Pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking an oath, so nag-oath ako. Nung nag-oath naman ako, may tanong ba sila kahit isa? Alvin? Wala. Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro, sinagot namin. Pinadalhan kami ng letter ulit ng COA, sinagot naman namin. Maayos naman yung sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako, kasi akong tanga, kung magsasalita ako about confidential funds ngayon, na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Yan, tama. Kasi puro pag-aatake lang ang ginagawa ng mga mga bakulaw na yan. Tama lahat ng ginawa, yung lahat ng hakbang ni VP Sara. Kaya sabi ko nga sa inyo, doon kayo sa mga nagbabalita ng tunay. 'Di ba? Hindi kagaya yung iba. Wala na tayong sasabihin. Alam nyo naman sila. O kaya kung umabot ka dito sa video na ito, paki-like and share ng video ha. Hanggang sa muli. Bye-bye!